Yo, what's up? Mga kaibigan, Silver Voice TV nga na naman po pala ito. Pasensya na po ng mga nakaraang araw. Busy lang. Ngayon po, nandito kami sa aming kinuhang lugar para po sa pagdiriwang ng 37th year anniversary ng aming po mga parents. So, nako, nakaka-excite po yung mga dapat nating pag-usapan ngayon. Siyempre, unang-una na mga kaibigan, Battle of YouTubers. Ito na po, mga kaibigan. Tabi-tabi muna yung mga iba dyan, mga kami munang mga sikat. O naintindihan nyo? At siyempre, nakita nyo naman yung poster na labas. Pero, kahit ako lang nandun, ang lineup po dyan, kasama po si Haring David and si Super Sam, and sa Team Visayas, kilala nyo naman kung sino na yung mga nandun, mga idol. At saka may mga bago ding pangalan na makikita kayo. Early this year, syempre, inayos pa po muna at pinaganda ni Boss MG at ni Boss Rendon para po mas mabigyan namin kayo ng entertainment, mga kaibigan, dahil nga, syempre, gusto po nila, hindi putyo-putyo nila Boss MG, Boss Rendon, para po talagang ma-entertain po kayo. So abangan nyo po ang announcement niyan sa darating na Battle of YouTubers 2023. Pangalawa, mga kaibigan, nako, excited po ang lahat, mga kaibigan, dahil po dito sa ginawa po, nagpasiklab lang naman ang MP Promotions President na si Sir Sean Gibbons, the real boss, mga kaibigan, kung saan binigyan po ng world title fights ang 7 Pilipino, mga kaibigan. So sana wala akong makalimutan, Mark Magsayo, Vincent Astrolabio, Jade Bornea, ito pong si Raymart Gabalio, nandiyan po si Marlon Tapales, nandiyan po si Rene Marcuarto, nandiyan po si Melvin Jerusalem. 7 po sila. Of course, yung kay Marlon Tapales, dalawa po yung kanyang belt na paglalabanan. And supposedly, yung sa bantamweight po, dapat si Astrolabio, dalawa yung belt. But what Sir Sean did was, the IBF, yun po ang ibibigay na paglalabanan ni Astrolabio. Abangan nyo kung sinong kalaban, nakaka-excite yan. Hindi pa namin, ayaw pang ipa-disclose ni Sir Sean. And WBO, ang lalaban po ay si Raymart Gabalio sa 118. So abangan nyo din po ang kanyang kalaban. I'm sure may excite kayo, lalo na sa kalaban po ni Champ Mark Magnifico Magsayo, mga kaibigan. Ako, pagka may go signal na pwede namin i-disclose po yan, sa akin nyo po unang maririnig po yan, mga kaibigan. And syempre, next, mga idol, ito pong talagang gumimbal na naman. Syempre, mga kaibigan, sino pa bang gigimbal? MP Promotions lang ang malakas. Sir Sean Gibbons lang ang malakas. Sir Sean Gibbons flexing his power dito po sa boxing industry. When he gave this hypothetical offer, mga idol, dito nga sa former world champion na dating nasa amin. Kasi, di ba, na ano siya na kumbaga napalibutan ng mga maling tao. Ngayon po, alam niya naman kung ano nangyari sa kanya. But, ito pong sabi ni Sir Sean, sige, balik ka, bibigyan kita ora-orada world title fight. But, that is, if you will agree to the terms and condition, dun sa stipulation. Diba? Na binalita na ni Sports Talk PH, nila Kamao TV at ng iba pa. Number 1, say sorry to us. Sir Sean Gibbons, Sir Brandon Gibbons, sa akin, at sa iba naming kasama. Kasama na dyan sila, yung una pa, sila Coach Shug, Coach Ting Ariosa. Nandyan din syempre, kahit sa social media community, yung mga ginawa niya ng, diba? Hindi lang yung sa amin, dito sa kay Sir The Underground Culture. And, next stipulation, tatanggalin niya itong mga tao na ito na naging dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang karera. Of course, nandyan na sila. Itong tinatawag na yung doktor-doktoran, yung Punas, yung Boy Bisa, and the rest, yung mga wannabe vloggers, mga trying to be relevant vloggers na mga nakikisali kahit hindi naman mga legit. Yung mga kung sino-sino mga naglipa na dyan. Okay? Aalisin niya sa buhay niya at walang sino man sa end nila ang kailangang or ang pwedeng mag-content or magbanggit or ng kahit ano sa kanya. If he agrees, mga kaibigan, sabi ni Sir Sean, yes, Sir Mark, I can do that. Diba? Bibigyan siya, ora-orada, ha? Ora-orada. World title fight. Kagaya ng ginawa niya sa 7 Pilipino na ito na world title fight agad. Ngayon, ang katanungan, ang bola magbabalik sa inyo. Diba? Deal or no deal? Diba? Kasi ganito, mga kaibigan, ito mga nakapalibot na mga tao na ito naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Are you willing to sacrifice yourself?
'Di ba? Na magtagumpay uli ang isang tao, ang dati yung 'di ba? Ang taong mahalaga sa inyo, and you are willing to sacrifice yourself, or mas pipiliin mong kahit walang mangyari basta magkakasama kami kaysa magtagumpay siya na siya lang mag-isa at may itsapwera kami. Diyan masusukat ngayon kung talagang kayo ay concern sa isang tao o pansariling mga mga interest nyo lang ang pinapangalagaan ninyo. Alright? Grabe yung hypothetical offer na yun ni Sir Sean Gibbons, mga idol. Showing who the real boss is. 'Di ba? Kasi kaya niyang gawin. 'Di ba? Try Sir Sean Gibbons, 'di ba? Kung yung Vincent Astrolabio, kung yung Raymart Gabalio, kung yung Tapales, kung yung Jade Bornea and the rest, kaya niyang 'di ba? Because of his influence and power sa international boxing industry. Diba? Kagaya po ng mga kritiko ng MP, kritiko ni Sir Sean Gibbons. If you are really trying to discredit MP Promotions and Sir Sean Gibbons, diba? Magkaroon kayo ng healthy competition. Gawin nyo din kung ano ginagawa niya. Sige nga, tumulong ko nga kayo ng Pilipino, ng ibang Pilipino, dalhin nyo sa Amerika, palabanin nyo ng malaking laban, palabanin nyo ng world title. Kaya bitter kayo sa MP, bitter kayo kay Sir Sean Gibbons kasi hindi nyo kayang ginagawa niya. Tama? Aminin nyo man o hindi, bitter kayo. You guys are salty because you can't do what he do. Diba? Ganun lang kasimple yun. Diba? Bibilib kami sa inyo or somehow re-respeto sa inyo. Diba? If i-prove nyo yung legitimacy nyo, sige nga, tumulong din kayo ng mga Pilipino, dalhin nyo dyan, gastusan nyo, tapos palabanin nyo, title eliminate or world title fight, para maniwala naman kami sa inyo. Parang, diba? You're just trying to be relevant diba? Para masabing ka-level ko umano yung Sean Gibbons, sisiraan nyo, i-discredit nyo. Diba? Or i-invalidate nyo yung mga ginagawa niya sa Philippine boxing. Pero, kapag mga lihitimo mga kausap, hindi nyo maluloko yan. Dahil sa professional boxing industry dito sa Pilipinas, talagang kinikilala ang ambag ng isang Sean Gibbons sa Philippine boxing. Because when he came in, talaga pong dumami ang oportunidad ng mga Pilipino. Kung dati-rati para butas ng karayom ngayon po, sa isang pitik lang, makakita tayo ng hindi lang, yung iba nga kahit hindi pa man nagcha-champion sa Asia o Pilipinas, makikita na natin magkakaroon ng oportunidad to fight abroad. Yung iba, kahit hindi pa nagcha-champion dito, mga potential, makikita nyo na magiging rated agad. Masasama na sa rating ng mga boxing organization because of the influence of Sir Sean Gibbons. Because whether you like it or not, whether you will admit it or not, boxing po is politics. Boxing is a battle of connection, mga kaibigan. So ito pong Sir Sean Gibbons, siya po kasi sa ilang pong mga boxing organizations, siya po ay consultant sa kanila pong rankings committee. That's the reason why we are seeing a lot of Filipinos na kahit hindi pa man nagiging kampiyon dito sa ating bansa o sa ating lugar dito sa Asia, makita na natin agad na magiging rated sa international, sa world. That's because of the influence and the power and the expertise, him being consulted by a lot of diba, itong mga boxer organization, officials, commission, kaya po ganyan. So dapat po ang gawin natin, itong mga kritiko na to, sa halip na kinikriticize nyo si Sir Sean Gibbons ng MP Promotions, dapat nga magpasalamat tayo sa kanya Pero kung talagang i-discredit nyo siya, patunayan nyo yan, di ba? Kailangan yung ginagawa niya, gawin nyo din kahit isang Pilipino. Tulungan nyo, pondohan ninyo para magtagumpay sa kanyang karera sa boxing. Magandang gabi po sa inyo lahat. Silver Voice TV po, naghahatid sa inyo ng mga lehitimong impormasyon tungkol sa mundo ng boxing. Magandang gabi po sa inyo lahat. NPS, iyak mga kangkong.